Ayan, good morning again, Luis and Cheska. Welcome to your pre-marriage counseling. So, we will start by defining marriage. And according to Socrates, he said that if you want to know or understand a term or terminology, i-define natin yung meaning niya, saan siya galing, saan siya simula. And we call that etymology, di ba? Naalala nyo? Etymology is the source of the word. Saan siya nagsimula? Bakit siya na-create? Andun din purpose. At kung para saan, pwedeng gamitin yung salita. Okay? Intindihan po. So yan ay nagmula sa isang philosopher from the Greece, no? Na siyang pinanggalingan ng ideas or mga pag-aaral na ini-enjoy natin ngayon. Sa kanila nagsimula ang science, ang philosophy, ang math, ang architecture, ang medicine, at marami pang iba. Sila yung tinatawag na the thinkers. Okay? Kaya malaki ang kanilang bahagi sa ating mundo ngayon pagdating sa larangan ng karunungan. Okay? So let's define marriage according to the family code. Ito ay masusing pinag-aralan ng mga eksperto. Matapos maupo si Cory Aquino coming from a 1973 constitutional uh, martial law government, naupo si Cory Aquino at pinagsama-sama nilang buuin ang Family Code of the Philippines na siyang wala pa noon. Nakahalo siya sa civil code na existing pa since the American occupation. So nung matapos ang people power, upo si Cory, nabuo ang family code mula doon sa civil code. Hinugot nila. Okay? So, Luis, pwede pakibasa itong definition sa slides natin? It is the foundation of the family and an invaluable Ah, social. sa taas Uh, muna, sa taas. uh, Marriage is. Marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered in accordance with the law. With the establishment of a conjugal and family life. It is the foundation of the family and the invaluable social institution whose nature's consequence and incidents are governed by law and not subject to stipulation except that marriage settlements may fix the property ratio during the marriage within the limited provided by this code. Talaga may lakad kayo, ha? Ay, mabilisan po talaga ako magsalita. Mabilis ka talaga magbasa. Opo, yan po yung problema ko talaga. Okay lang, okay lang. At least, at ang importante, naintindihan natin, di ba, kapag tayo mabilis magbasa. Hindi lang siya dumaan sa mata natin. So, Opo. himay-himayin natin. Ang marriage daw ay special na contract. Bakit special contract? Every time may mababasa kayong word na special, tandaan ninyo na merong ordinary. That's why merong special. Kasi yun ang opposite nun, di ba? So, special siya between a man and a woman entered into in accordance with law, no? In accordance with law daw ayon sa batas. Dahil nakakabit o nakakonect sa batas ang pagpasok daw sa kontratang ito. Ano ba ibig sabihin nun? Ang kontratang ito ay pundasyon daw ng pamilya. Nandito sa second paragraph. Pundasyon ng pamilya ang kontratang ito at inviolable. Pag sinabing inviolable, Cheska, have you heard this word, inviolable? Ano meaning na inviolable? I do not know, but I will Google it right now. Sige, assignment mo yan, ha? Sa Okay. Tagalog, hindi siya kagiba-giba. Okay? Hindi siya pwedeng gibain ni numan kahit ng pare o ng pastor o ng sino man simbahan. Okay? Hindi siya pwedeng buwagin o sirain ni numan. Social institution, although bahagi siya ng social community, hindi nga siya kagiba-giba ng kahit sinong tao doon sa loob ng ng social community na yan. Ang nature niya, ang consequences at ang incidents are governed by law. Ibig sabihin, ano man ang mangyari, ano man ang maganap sa loob ng marriage na yan, pupunta tayo sa batas para kumuha ng solusyon.
Okay? Okay po? Hello? Opo. Okay po. Yeah. And not subject to stipulation. Hindi daw subject sa ating, this is another word to check. What is stipulation? It means your terms and conditions. Okay? Ito yung mga bagay na gusto mong bitbitin, dalhin sa marriage, which is hindi na raw subject. Hindi na raw pwedeng dalhin o bitbitin sa marriage contract na ito. Okay? Dahil binigyan lang tayo ng chance na ipasok yung mga kagustuhan natin sa kontratang ito only sa property relations. Kung pag-uusapan ng inyong ari-arian. Alam ba, si Cheska, mayroong minanang malaking lupain sa Maynila o sa probinsya. Siyempre, minana ni Cheska bago ko pa niya makilala, Luis. At yung lupang yan, pwedeng may taniman. Merong hacienda siguro si Cheska. O ikaw naman, Luis, ay meron ding pinamanang 10 million sa iyo ang iyong magulang. Ang tanong ngayon, dadalhin nyo ba yan sa marriage? Pag hindi kayo nag-prenuptial agreement, pag hindi kayo nagkasundo tungkol dyan, magiging default na regime sa inyong ari-arian ay ang absolute community. Okay? Ibig sabihin, whatever is yours before the marriage is also mine. Naintindihan po? Ano man yung dalhin ninyo, bitbitin ninyo, mana, ari-arian, or pera, sa marriage, yan ay pag-aari na rin ng inyong magiging asawa kung walang prenuptial agreement. Kung may prenuptial agreement, pwede yung pagkasunduan. Halimbawa, yung lahat ng fruits na kinikita ng ari-arian na yan ay hindi pwedeng pagkunan ng mga bayarin sa marriage, hindi pwedeng pagkunan. Ganon din naman sa kabilang side. Kung hindi pwedeng pagkuhanan yan, hindi siya pwedeng pagmulan ng mga bayarin para sa marriage. Kasama na ang gastos sa mga bata. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng prenuptial agreement. Dinidivide ninyo or sinisiklude ninyo ang mga bagay na pwedeng pagkuhanan, supposed to be, ng funding for the marriage. Because any institution requires funding. Lalong-lalo na ang marriage. Bakit? Kasi may gastusin sa pagkakaroon ng sariling bahay, convenient na buhay, mga anak na pinag-aaral sa magagandang eskwelahan. That requires funding. Di ba? Ganon din kayong dalawa. Kailangan nyo pumasok sa trabaho, baka kailangan nyo ng sasakyan, kailangan nyo magnegosyo, kailangan nyo ng sasakyan, at marami pang iba na pwedeng i-consider para mag-function ng maayos ang inyong pagsasama. Okay? So, kung gusto nyo pag-usapan yung prenuptial agreement, pwede yan pag-usapan sa ibang oras o sa ibang panahon dahil mahaba po yan. Okay lang po. Pinagsapan po namin. Wala kami. Okay, very good. So, magiging default nyo ay absolute community. Ibig sabihin, tatlong klase kasi yan. Number one is absolute community. Pangalawa ay yung conjugal partnership of gains. Yung conjugal partnership of gains, ito yung mga na-acquire ninyo assets, whether tangible or intangible, during the marriage. So, hati kayo doon. Both are owners. Doon naman sa pangatlo, complete separation of property. Alam mo yung ma-acquire before and during the marriage ay hiwalay na hiwalay. No? Ito yung pinaka selfish na agreement, ano? para lang silang friends na kung ano yung kanya lang, kung ano yung kabila sa kanya lang din. Okay? So, yun ang hindi ay advisable talaga. Pero nilagay ng batas kung sakali lang may mga taong hindi open yung mind sa pagpasok sa marriage. Okay? So, ito yung special contract na permanente, walang bawian, walang sulian ng asawa sa magulang. At ito yung pundasyon ng pamilya. Ito ay nasa Article 15 ng ating Constitution. Okay? Dito ito binase. At kasama din ang simbahan na kinonsulta
nung ginagawa nila itong family code. Kaya itong marriage definition dito na nababasa nyo ay actually biblical. Okay? Biblical ito in the sense na wala na talagang atrasan kapag nag-asawa ka. Isa lang ang pwedeng maging asawa. Okay? Kung meron tayong kakilalang mga religion na merong 4 na asawa, pwede mag-asawa ng 4, ito ay galing sa ibang Diyos. Okay? Kasi ang Diyos na alam ko ay isa lamang at isang asawa lang ang tinuro. Okay? Naintindihan po? Ha? Kaya depende yan kung anong klaseng turo ang tinuturo nila. Kung naka-align doon sa totoong Diyos, at yung mga tinuro niya, ayun yung truth, ayun yung katotohanan. Kaya hindi tayo dapat ma-confuse. Okay po? Naintindihan po? Okay pa. Yes po. Yan. Now, yung ordinary contract naman na pag-uusapan natin. In-explain ko kanina ang kahulugan ng special na contract. Ito ngayon ang kahulugan ng ordinary contract. Under the Civil Code, sa obligations and contracts, mababasa niya doon na ang contract daw ay meeting of the minds. Sa meeting of the minds, pwedeng magbagong isip mo, ayoko na. Hindi ko na gustong ituloy itong ating usapan. Which is, you have that right to terminate the contract. Anong mga halimbawa ng contract na pwede mong atrasan, pwede mong talikuran, yung bilihan ng bahay, bentahan ng kotse, papagawa ka ng bahay, papagawa ka ng sasakyan or whatever, yan ay valid contract hanggat walang nababiolate na laws, morals, good customs, public order, or public policy. Okay? As long as yung kontrata ninyo or meeting of the minds ay walang binaviolate or kinokontrang batas, moral, good customs, or public law, public order, or public policy, ito ay valid. Okay? Halimbawa, ng isang invalid na contract, kukontratahin kita, gawan mo ko ng bahay, pero lampasan mo yung lupa ng kapitbahay ko. That is an invalid contract. Bakit? Kasi mayroong binaviolate na rights ng ibang tao. Naintindihan po? So, Apo. pag meron kontrata na nag-i-exist pero may lamang paglabag sa karapatang ng ibang tao, ito ay invalid contract. Kaya kung malinaw naman ang inyong usapan sa kontrata, walang binaviolate na anything, doon lang titingin ang judge. Kung sakaling hindi kayo magkaintindihan, sasabihin ng judge sa atin, oh, hindi mo tinupad tong usapan nyo dito. Ikaw ang may pagkukulang. So, doon titingin ng judge kasi yun ang magiging law between the two of you. Yung special contract, yung ordinary contract na yan. Okay po? And inexistent siya or void from the beginning. Kung may mga agreement doon or kasunduan na labag or contrary sa mga sinabi ko kanina under Article 1306. Okay po? So, naintindihan nyo na yung special contract as I explained kanina, hindi natin siya pwedeng i-terminate. Hindi pwedeng sabihin natin later on sa asawa natin, ayoko na. Suko na ako. Hindi po pwede. Walang atrasan nga eh. Kasi special contract eh. Ano lang yung pwedeng maging dahilan sa paghihiwalay ninyong dalawa ay ang death o pagkahimlay. Kaya lang, ang goal actually sa pag-aasawa ay sabay hihimlay, sabay tatanda, no? Magkasama kang tumanda. Ano ngayon ang pwedeng gawin para sabay kayong tumanda? Abay, bawal na ipasok ang sarili nating terms and conditions. Ito yung sinabi kanina sa definition ng marriage, yung not subject to stipulation. Ito yung sarili nating mga kondisyon. Hindi natin pwede sabihin sa asawa natin na nag-asawa ka ng sugarol, magtiis ka. Nag-asawa ka ng babaero, magtiis ka.
Nag-asawa ka ng chain smoker, magtiis ka. Nag-asawa ka ng lasenggo, magtiis ka. Yan ay bawal na po sa marriage. Bakit? Nakakatulong ba ang mga bisyo sa marriage, Cheska? Pag-inom, paninigarilyo, pagbababae at pagsusugat. Ito ba ay nakakatulong sa marriage, Cheska? Hindi po, nakakasabagal po. Narinig mo yan, Luis? Opo. Yeah. Hindi Hindi ko nakakatulong. alam mo, ano po. Okay? Kasi, siyempre, chain smoker, mauuna ka, iiksi ang buhay mo. Unfair sa asawa, may iwan mag-isa. Di ba? Wala pa ako nakitang umabot ng 80 na chain smoker. Mga 50 or sometimes 40, 50, patay na yan. Lasenggo, ganon din. Yan ay dahan-dahang pumapatay sa katawan pag inabuso. Ang bababae, ganon din. At ano pa isa? Sugal. Nagpapaiksi din ng buhay yan, yung mga bagay na yan. Di ba no, Luis? Opo. Yan. So, hindi siya kailangan ng marriage. Hindi siya nakakatulong. So, wag na natin gawin. Wag na natin maging option. Okay po? Now, ang special contract, again, sa pagpapatuloy, yung law mismo governs your marriage, not your attitude, habits, vices, or beliefs about marriage. Hindi na masusunod ang inyong mga sariling kagustuhan sa marriage or terms and conditions, at hindi mag-a-adjust ang marriage sa inyong mga pag-uugali. Hindi mag-a-adjust ang marriage kung ano man ang inyong paniniwala tungkol sa marriage. Naintindihan po? Kung ano ang klaseng pagsasama pinakita sa atin ng parents natin, at yun ang naging paniniwala natin, hindi na siya masusunod unless naka-align siya dito sa sinasabi ng family code. Naintindihan po? Now, question ko po kay Cheska. Gusto kong malaman ang iyong mentalidad sa pagpasok mo sa marriage without referring to this explanation that I just did. Mauna si Cheska. Ano pagkakaintindi mo sa marriage? Sorry, wait lang po. Lipat lang po ako ng kwarto. Nakawala yung mga aso ito. Sorry po, wait lang. Sure. Unahin natin si Luis. Luis, Okay. mo muna. Ano po? So para sa ano po noon po, sa marriage, I guess in a legal term, di ba, is contact between two people who will be together. And for me, like marriage should be like a partnership, and di na kami solo-solo lang. So parang partner na kami sa buhay, partner na kami sa lahat ng gagawin namin. That means I should be thinking about her then, not just what I want to do, but also how it will affect her. And everyone will be also part of that family which will be building together. Okay. Ilan kayo magkakapatid? Ako po, dalawa lang po kami. Parents mo are both intact up to now? Opa. Okay. Anong klaseng marriage ang pinakita sa iyo ng iyong parents? Good marriage po. Happy kami. Happy po naman kami. Ayun. I'm glad to know that because at least yung mentalidad mo about sa pagpasok sa institusyong ito or kontratang ito ay maayos. Okay? Kasi kung ang magulang ay pinakita sa atin yung sakitan, yung violence sa loob ng bahay, yung murahan, yung sigawan sa loob ng bahay, syempre, pwede mong makonclude na ganito ang marriage. Ay, wala pong ganyan sa amin. Buti naman. Lang po I'm kami. so glad to know that. Kasi in danger ang marriage kapag may ganong mentality. Okay? Okay na kasi Cheska. Yes po. Okay Sorry. na. Sige, Cheska. Sa'yo, para sa'yo, ano ang marriage? For me, when we thought about getting married,
one, it was to go to the next step into the relationship to kind of because we're already committed to each other, but we also want to make it more official under the eyes of the law. So that means having rights to each other when they're sick. Also, to be able to sign documents that we can share things together, like no questions asked. I Okay. think marriage, to me, under the law, marriage will give that extra sense of security that we don't have. Mm. Um, but beyond that, in a relationship standpoint, as we said, um, we think of all of our actions as a as a pair already. Mm. You don't think of it as what do I want, but what do we want, and how do we reach our goals together instead of like how do we do it Okay. alone. Okay. Very good. Ilan kayong siblings? Cheska. So po, tatlo Ilan po. kayo? Tatlo. Panganay ka? Hindi pa pangalawa po. No. Intact ang parents until now? Yes po. Okay, very good. And they have shown you what a marriage is like. Yes po. And it was beneficial for them, for both of them. Yes naman po. Okay, very good. Kasi napag-aralan na in many centuries na ang marriage ay nagbe-benefit dapat yung male and female na nandoon sa loob ng institusyon na yan. Nagbe-benefit in many ways. Health, finances, and emotional, physical, etc. Maraming benepisyo supposed to be. Kaya if you're not benefiting from all these areas of life, like I've mentioned, there's something wrong in what you are doing together in the marriage. Okay? Naintindihan po? Apo. Okay. Kaya hindi ito bagong information. Yung sinishare namin sa inyo, it's not a new information. Marami ng eksperto, philosophers, at mga scientists ang nakapagpatunay. Lalong-lalo na doon sa studies sa Pennsylvania na mas humahaba daw ang buhay ng mga nag-asawa kaysa sa single kapag tama ang ginagawa. May kondisyon pa rin eh, di ba? If you're both doing the right thing, hindi nyo ini-stress yung isa't isa. Lagi kayong nag-aalala sa magiging reaksyon ng inyong asawa. Pangalawa, magbilis daw yumaman. Bakit? Kasi parehong naglalagay sa family basket. Pag may bisyo, siyempre, napupunta yung iba doon sa bisyo. Kaya tumatagal ang progress ng bawat mag-asawang may binibitbit pa rin bisyo sa marriage. Okay? Does it make sense to you now? Kung bakit hindi na kailangan ng marriage ang mga bisyo? Yes Kasi, po. yeah, kasi nung single ka pa kayo, di ba, there was a time na hinayaan kayo ng magulang nyo magdesisyon saan kayo pupunta, saan kayo magliwaliw, anong gagawin nyo sa pera nyo, etc. etc. How long is that? Simula ba nung graduate kayo ng college up to now? Gano'ng katagal yung period na yan na binigay sa inyo kalayaan ng inyong parents? Luis, gano'ng katagal? Sorry po, nag-cut off ka. Ano po? Gano'ng katagal yung period na na-enjoy mo ang iyong singleness? Na ikaw lang nagde-decide, independent from your parents? Single. I mean, since Kailan mo dinesisyonan na maging independent ka from your parents? Yung bang lahat ng gagawin, pupuntahan, gagastusan mo ay all by yourself. Kailan yan? Kailan simula? 21 po ako. Nung 21 years old ka? Up to now? Opo. Okay. So yan yung period that we can actually enjoy our singleness. Gawin natin lahat ng gusto natin. Pero pag nag-abuse ka sa period na yan, ang consequences nangyayari later on in life. Kaya
meron ding warning talaga ang mga eksperto. If you want to enjoy your singleness, do it right. Huwag mong abusuin yung sarili mo. Huwag kang pumatol sa kung kani-kanino. Huwag kang gumastos ng gumastos, etc. etc. Abuse ang tawag dyan. At ang epekto niyan ay pwedeng lumabas during the married life. Naintindihan po? At hindi lang during the married life lalabas ang mga epekto ng pag-abuse natin during singleness. Lalabas din siya sa mga bata. Lalabas din siya sa inyong mga anak. Bakit? Ano man yung pinasok natin sa 5 senses natin, no? Hearing, sense of hearing, sense of touch, sense of sight, sense of taste, and ano pa isa? Ano pa isa, Cheska? Sense of hearing, sense of sight, sense of taste, Well, sense of smell. Kung ano man yung pinasok natin dyan sa 5 na yan, yan ay pupunta sa ating genes, no? Nalilipat yan sa DNA ng ating mga anak. Okay? Kaya kung in-enjoy ninyo ang singleness ninyo without abusing yourself, then maganda ang magiging effects nito sa inyong married life. Naintindihan po? Si Cheska, ilang taon mo na-enjoy ang singleness mo? singleness from my parents pa? Yeah. Hindi pa po. Di pa na-enjoy? Opo, parang very traditional po kami. Parang um, magbe-break or apart lang kami sa parents pag married na and everything. Talaga. So until now, you're being guided. Yes pa, actually, kahit after marriage po, parang still with the parents. Ganun din po yung sa mom ko. Like, Okay? they stayed over for a while until they got their footing to be able to afford. Very good. Very good. And if they are qualified enough para pagkunan ng wisdom, then so be it. Okay? Kasi may mga parents na hindi qualified to get wisdom from. Okay? Ito yung mga parents na talagang malaking abuses or maraming abuses na pinagagawa during their single days. Kung mag-asawa, bit-bit pa rin yung kanilang mga effects ng abuses nila during singleness. Okay? Naintindihan po? Lahat po ng ating itinanim ay ating aanihin balang araw. Yan po ay mula sa philosophy ni Buddha. At yan ay nasa Bible din. Nasa Proverbs, no? Whatever you sow, you will reap someday. Wala kang tinanim, wala ka rin aanihin. So that's the principle of life. Okay? Kung gusto mo ng love, care, attention din na bumalik sa iyo sa pagtanda mo mula sa iyong mga anak, yan ay nakadepende kung ikaw ay nagtanim naman ng love, care, comfort, attention, security sa kanila nung sila ay bata pa. Kaya hindi kailangan puwersahin ng mga bata to take care of their parents. Okay? Hindi kailangang obligahin ang mga anak to take care of their parents. It's all about the investment that they made during their childhood. Okay? Nagets po? Intindihan? Yes po. So, overall, we cannot impose our terms and conditions in this special contract called marriage. So, let's move to any questions so far? Wala Any pa question? naman po. Wala? Okay, Cheska, can you read this to us? Once the relation is formed, Once the relation is formed, the law steps in and holds the parties to various obligations and liabilities. It is an institution in the maintenance of which in its purity the public is deeply interested, for it is the foundation of the family and of society, without which there would be neither civilization nor progress. tuloy mo, Read. Luis. Pakituloy mo, Luis. The Ay. relation. Medyo maingip yung aso. Mm.
Kung marami yung aso niyo, bigyan niyo sa akin yung isa. Opo. So, medyo may nagto eh. Sorry Sige. po. The relation, the most important as affecting the happiness of individuals and the true basis of human progress. The marital relation, unlike ordinary contractual relations, was regarded by the laws as the basis of the social organization. The preservation of that relation is deemed essential to public welfare. Thank you. Alam ninyo, itong mga binasa nyo ay galing sa Supreme Court cases sa United States. Okay? Natutuklasan nila talagang they were all in agreement, no? Yung mga eksperto doon, na ang pinanggagalingan ng happiness ng isang tao ay yung marriage. Kaya pag maayos ang marriage, maayos ang pamilya. No? Kasi dun sa marriage, merong male and female na nagbuo. Kaya pag maayos silang dalawa, aayos ang pamilya, aayos ang mga bata, at pag lumabas ng bahay, sila ay functional individuals. Pag functional individuals, ito ay hindi mananakit ng kapwa at hindi mananakit ng kanyang sarili. Magkakaroon ng disiplina sa kanyang sarili. Iiwasan niya ang mga bad influence, iiwasan niya ang mga vices, iiwasan niya ang mga taong hindi nagbibigay ng magandang alimbawa. Yan po ang kahulugan ng functional children. Kaya kung ilalabas natin ay dysfunctional, makakasakit sila ng ibang tao, even yung kanilang sarili ay pwede nilang saktan by involving themselves into drugs, into crimes, at yan ay ayon na rin sa pag-aaral sa US na abandoned children dahil sa male and female na hindi pabuo nung binuo ang marriage, nagkakaroon ng abandoned children. Kaya doon ang gagaling ang kanilang mga crimes, social ills, teenage pregnancy, at marami pang problema ng bayan. Saan nanggagaling? Sa mga dysfunctional children. Bakit ba sila naging dysfunctional children? Kasi merong male and female na bumuo ng marriage na hindi pa sila tapos sa kanilang pagmamahal at pagdidisiplina sa kanilang mga sarili. At biglang pumasok sa marriage, sa relasyon. Kaya anong ibig sabihin nito? Ang pagpasok sa marriage, sinisiguro na tayo ay buong-buo na at fruitful ang tawag po doon. O sa ibang salita, productive. Ang pagiging productive ay isang kakayahan na binabayaran ng tao. At ang productivity mo na yan ay nakakasolve ng problema ng ibang tao, nakakasolve ng problema ng isang komunidad o ng buong bansa as a whole. Okay? Yan po ang kahulugan ng fruitful, na siyang productive sa Ingles. Okay po? Kaya, kung ang mga miyembro ng pamilya daw, ayon sa pag-aaral nila, maging sa mga court cases nila na ito ay true basis of human progress. Kung maraming kabahayan na may lamang pamilyang masasaya, progressive, mayroong pagkain sa loob ng tahanan, may mga damit, may roof over their heads, ang mga taong nasa loob ng tahanan na yan ay mga functional individuals, functional beings. Bakit? Nami-meet nila yung kanilang pangangailangan. Di ba? Ayon sa studies ni Abraham Maslow, merong hierarchy of needs ang tao daw, na even sa pagpapamilya hanggang sa pagtanda, dapat nasusupply, dapat na ibibigay. Okay? Kaya tuloy-tuloy dapat yan eh. Kung magmula sa magulang natin, nasusupply yung needs na sinasabi ni Abraham Maslow, kahit tayo ay mag-asawa na, independent na from our parents, dapat nasusupply pa rin yung needs natin. Sino na magsusupply? Ito yung asawa na. Okay? Tapos na yung obligasyon ng magulang, sa asawa na. Manggagaling yung love, comfort, care, attention, etc. Napag-aralan niyo na ba yun? Yung studies ni Abraham Maslow? Hindi pa? Hindi pa po. Gawin yung assignment yan. Okay? Dumadami na yung assignment mo. Chess. Ha? Kaya, pag umaattend po tayo ng seminar gagaya nito, iba-validate natin personally yung mga narinig nyong information. Because doon lang papasok yung understanding.
Okay? Para siya ay mag-sink in sa ating subconscious mind. Okay po? Kapag yan ay nag-sink in na sa subconscious mind, naintindihan nyo na kasi, dyan na po magagaling yung basis ng inyong mga desisyon later on. Okay? Diyan na huhugot yung mga dahilan para desisyonan niyo ito or ang mga bagay na ito. Intindihan po? Okay, very good. Now, wala tayong choice kundi isali ang Bible sa pag-uusap ng pre-marriage counseling. Bakit? Kasi ang marriage ay gawa ng Diyos. Hindi ito gawa ng estado, hindi ito gawa ng mga congressman or lawmaker, senado, barangay, or kahit na sinong institusyon. Ang marriage ay ginawa ng Diyos. Bakit kaya galing sa Diyos? Kasi ang male, gawa ng Diyos. Ang female, gawa ng Diyos. Kaya kapag nagdesisyon kang gamitin yung produkto niya, ikaw ay subject na sa kanyang standards. Siya na yung masusunod. Dahil ginagamit mo yung produkto niyang male, Cheska. Gusto mong gamitin o mag-benefit ka sa produkto niyang female, Luis. Wala kang choice kundi sumunod ka sa standards ng produkto niya para ikaw ay mag-benefit sa kanyang produkto. Naintindihan po? Kaya ang pakikipagkasundo pamagitan ng marriage na gawa ng Diyos, ito ay tinatawag na covenant. Hindi lang siya basta pangako kasi ang pangako ginagawa lang sa kapwa human being. Naintindihan po? Sa kapwa human being na pwedeng bawiin kahit anong oras ng kausap mo. Promise ang tawag dyan. Pero sa marriage, ito daw ay covenant. Kagaya ng special contract na in-explain ko kanina. Covenant ang tawag naman sa Diyos. Bakit? Ito ay sumpaan na walang atrasan. At wala kayong rights pareho na gibain ito or sirain ito. The moment na pumasok kayo dyan, ito ay habang buhay ng covenant or pagtanggap. Naintindihan po? Malinaw po yan. Ha? At yan ay may kinalaman doon sa kasabihan ng matatanda na kapag ang pag-aasawa daw ay hindi parang kanin na pag mainit ay pwede na pag napaso ay pwedeng iluwa. Doon po galing yan. Kaya meron silang kasabihan ganyan. Okay po? Okay. Now, balikan natin yung rights and obligations naman ng spouses ayon din sa family code. Ito ay nasusulat sa Article 68 hanggang 72. Hanapin ko lang. Rights and obligations of spouses. Nasa kabilang slide. Okay po Rights and obligations. Meron kayong extra phone or laptop sa tabi nyo? Papa-google ko lang. Yung ano po? Yung rights and obligations spouses. Rights and obligation. Of spouses in the Philippines. Okay pa, nasearch ko na po. Okay, ano pa yung una nakasulat dyan, Luis? Mutual support, fidelity and respect. Okay. Yan po ang kauna-unahang job description ninyo bilang mag-asawa. Mutual support, respect, ano pa isa?
Fidelity. Fidelity. Ibig sabihin, hindi siya optional. Pareho kayong magsusuporta sa isa't isa, pareho kayong magiging tapat sa isa't isa, at pareho kayong magbibigay ng respeto sa isa't isa. Para daw mas magampanan natin mabuti ang ating trabaho, ang ating job description ay pinag-aaralan. Tama po? Tama po ba? Papa. Di ba? Hindi mo magagampanan ang mga bagay na hindi mo alam. Kaya ginawa po ang batas na yan para malaman natin ang ating job description bilang mag-asawa. Okay po? Papa. Number 2, Cheska, nakita mo? Number 2, husband and wife shall fix the family domicile in case of disagreement. The court shall Okay. decide. Okay. Kung hindi daw magkasundo kung saan titira, kailangang humingi ng payo sa eksperto. Although hindi nakasulat yan, di ba? Pero ang maraming couples na hindi magkaintindihan ay nagdedemandahan. Which is hindi na advisable because pag nagkademandahan na mag-asawa, ito ay declaration of war. Di ba? Bakit nyo hinayaang mapunta sa gobyerno ang inyong problema? Bakit nyo hinayaang mapunta sa ibang tao ang magde-decide tungkol sa inyong dalawa? Mahirap bang pag-usapan yan? Fixing the domicile? Although mahirap kasi merong isang kaso sa Supreme Court. Umakyat ito, isang doktor at isang engineer. Doktor si babae, physician, si lalaki ay isang engineer na maraming kontrata sa Maynila. Si babae na doktora, sabi niya sa kanyang husband, doon ako sa Bicol magpa-practice. Kasi wala silang doktor doon na specialization ko. Sabi nung kanyang husband na engineer, ay hindi pwede, mag-asawa tayo. Dito ka dapat sa pamilya natin. Dito ka mag-stay. Ang ginawa ng wife, pumunta sa korte at humingi ng approval. Imbis na approval ng husband ang kunin, approval ng korte ang kanyang hiningi. Gumastos siya ng abogado, etc. etc. So, hindi maganda naging effect sa kanilang pagsasama. Dahil dinala sa korte ang kanilang disagreement. So, saan dinadala ang disagreement? Saan dapat dalhin ang disagreement, Luis, ng mag-asawa? Ano po? Saan dapat dalhin ang disagreement? Kapag may disagreement kayong dalawa, saan nyo dadalhin? Sa amin dalawa lang. Sa inyo pa rin dalawa, sa loob pa rin ng tahanan, sa loob pa rin ng marriage institution. Pagka hindi kinaya, lumapit sa second level of help. Yung mga parents ninyo. Third level of help, saan? Ninong-ninang. Okay? Pero kung walang qualified sa kanila, parents, ninong-ninang, walang qualified, walang panahon, walang time sa inyo, edi punta na kayo sa professional counselors, magbabayad nga lang kayo. Okay? Okay, kasi hindi qualified ang parents at mga ninong-nina. O, doon tayo sa counselor na professional na may bayad. Nga lang. Okay? Okay. And any questions so far? Ano yung susunod? Ano yung Ako po. sunod dyan? Ano po? Mutual help and financial support. Financial Support. support. So nakasulat pala talaga yung financial, ha? So, mutual help and financial support. Tapos yung joint household management. Yun, di ba? Pati yung financial support pala ay nandyan. Akala ko hindi naka-specify. So specified pala talaga. So pag may pera si
si husband, bibigyan si wife. Pag may pera si wife at nagipit si husband, bibigyan si husband. Ha, Cheska? Cheska. Yes po. Okay, ang hina ng sagot, Cheska. Yes po. Parang ang bigat sa loob. Joke lang. Nalinaw ha, hindi ako may sabi niyan ha, nakasulat na ha. Tulungan sa finances. Kaya nga pag may bisyo, problema yan eh. At lalong problema kung hindi alam kung paano mag-produce ng pera. Kaya nga dito pumapasok at bumabalik yung concept of being productive first before entering into an institution that requires funding. Okay? Tindihan po. Kaya mag-ipon na mag-ipon hanggat kumikita ng malakas, hanggat healthy. Huwag lang busuhin ang katawan. Okay po? Naintindihan? Anong next dyan? Next, yung management of household Management of household. should be both, the duty of both. Okay. Siyempre, ginawa ang mga rights and obligations na yan, which is actually your job description, ginawa yan on the assumption under the concept of equality. Okay? Equality in the sense na pareho namang dapat nagpo-produce talaga ng pera ang male and female, which is from the civil code dati, bago nabuo ang family code, which means before maupo si Cory Aquino, ang usapan talaga, lalaki lang ang breadwinner. Pero nung dumating ang family code na yan, ipinantay na. On the assumption na kaya din naman mag-produce ng pera ang mga babae. Di ba? Bigyan lang ng chance. Huwag ikulong, huwag itali sa bahay. Bigyan ng chance na mag-grow din ang babae sa tahanan. Naintindihan po? Okay. Time check is 11:08. Can we have a 5-minute break? Water break or CR break? Luis? Okay. Jessica, okay. Just stay in the Zoom room and it's now 11:09. Let's meet again by 11:15. 11:15, huh? Okay pa. For the conclusion of our session.
Ayan, hello, nandiyan na po kayo. Yes po, we're both here po. Okay, Luis, are you there? Uh, Okay. So tuloy natin yung ating job description as husband and wife ayon sa family code. Rights and obligations, sabi dyan sa binabasa natin. Ano ba yung rights? Ito daw ay something to which one has a just claim, such as the power or privilege to which one is justly entitled ayon sa Merriam-Webster. Ibig sabihin, ito ay binigay ng batas, yung karapatan na ito. Just claim. Ibig sabihin ng just claim, karapat dapat. It's from the word justice. Okay? Makatarungang claim or ano ba yung claim sa Tagalog? Ano ba yung claim sa Tagalog? Cheska. Ah, Malalim, ano? okay. Kumbaga, the power or privilege daw na entitled siya na hindi pwedeng bawiin ni numan. Okay? Obligations naman ang tawag sa something one is bound to do. Duty, responsibility. Nakatali ang kamay mo, wala kang choice, kundi sumunod. Yan ang kahulugan ng obligation. Okay? So, binasa natin kanina doon sa rights and obligations. Number 1, actually, hindi ito kasama sa binasa nyo, pero nasa Article 11 siya ng Revised Penal Code na pwede kang kasuhan ng criminal na kaso ng iyong asawa kapag hindi mo ito ginawa, yung depensahan yung kanyang buhay at karangalan. Buhay at karangalan, life and honor. Okay? Sino pwedeng magkaso? E di yung Estado. Yung Estado po, kung meron kang pagkukulang. So, para hindi tayo magkulang, bantayan natin ang buhay ng ating asawa at ang kanyang pangalan, ang kanyang karangalan. Naintindihan po? Yes. Proteksyonan po natin. Okay, number 2, right to cohabitation. Karapatan daw yan na makikohabit. Ibig sabihin ng cohabitation means tumira sa isang lugar. Cohabitation. Kaya hindi advisable na magkahiwalay ng matagal ang isang mag-asawa. Siguro 2 taon, pinakamatagal. After that, magsikap na magkasama bilang mag-asawa. Okay? Dahil maraming pwedeng mangyari sa magkahiwalay na pisikal ng katawan. Na sabi nga ni Jesus Christ sa isang katawan, ay dapat laging magkasama, laging nakikita, laging nalalaman ang galaw ng kanyang other body or bahagi ng kanyang katawan. Mas malalim magpaliwanag si Jesus Christ. Mas maliwanag ang sinasabi ng Bible tungkol sa mag-asawa. Kasi nga, sila yung may gawa ng marriage. Hindi naman yung tao. At dahil binigyan tayo ng 500 billion cells to study these things, even marriage, ito yung nabuo sa kaisipan ng mga tao, ng mga eksperto tungkol sa rights and obligations ng mag-asawa. Na-discover nila all throughout the years or centuries. At later on, kapag nakita mo yung framework, makikita mo na siya ay aligned sa sinasabi ng Bible. Then, the right to sexual intimacy. Bakit kailangan ito? Kasi nga, this gives good health to spouses, doon sa mag-asawa. Okay? Kaya, pag ni-research nyo naman itong topic na ito, what are the benefits of sex? So, kikita nyo na doon. Okay? Kaya hindi ito pinagkakait sa asawa. Ha, Cheska? Mm-hmm. Cheska? Yes. Cheska, ha? Mm. Mamaya may papakita ko sa inyo. Namumblema si Robin Padilla dyan sa sexual intimacy na yan. Next, right to procreate. Pag-aanak.
Ilang anak ang plano nyo? Napag-usapan nyo na ba yan? Luis, Uh, ilang uh, anak? wala pa po. Wala pa napag-usapan. Basta sa ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, save all your earnings. Okay? Dahil kakailanganin niya ng inyong mga anak balang araw. Naintindihan po? Next is the right to jointly exercise parental authority over the children. Merong rights ang mag-asawa na magkaroon ng authority kung paano aalagaan, babantayan, i-guide ang mga bata. Dito ay medyo malabo. Sinong masusunod? Yung nanay ba o tatay? Ang Bible, mas maliwanag ang kanyang sinabi sa parental authority. The man is the lawmaker, the wife is the law enforcer. Kaya iisa lang yung batas na susundin ng mga bata sa tahanan. Walang confusion, walang gulo, walang nangunguna. Okay? Nagagawa ng batas ng tatay, ipapaalam sa nanay, mag-agree ang nanay, at ipapatupad ng nanay. Dahil hindi ito magbibigay ng confusion sa mga bata kung sino susundin. Kaya hindi pwedeng magkaiba ang inyong instructions. Hindi pwedeng separate ang inyong instructions. Kaya maraming batang walang disiplina ngayon ay dahil sa walang malinaw na setup sa loob ng tahanan. Okay? Yan po ang tunay na dahilan ng kawalan ng disiplina ng maraming Pilipino ngayon. Kaya ang Bible, matagal nang inayos yan. Hindi lang naituturo ng tama. Okay po. Right to be supported by the other. I think nabasa rin ni ano yan, ni Luis kanina. Itong 5 sinasabing obligations natin sa isa't isa. Yan, 5 yan. Pero yung rights, yung karapatan daw natin, umaabot ng 17. Yan. Right to be loved and be comforted, right to jointly fix a family residence, right to manage the household, right to exercise any legitimate profession, right to give and receive moderate gifts to and from each other, right to retain the ownership, possession, administration of their exclusive separate properties, right to freely alienate their exclusive properties without the consent of the other spouse, right not to waive interest, rights, and shares of the absolute community of property during marriage, right to the administration and enjoyment of the community property. Ito ay malalalim ng usapin. So pag nandito na kayo sa level na ito, tsaka na lang natin pag-usapan. Ha? This is a very complicated scenario. So number 16, right not to support the abandoning or guilty spouse. Right to encumber and administer the separate property of the other spouse if granted judicial authority to do so. Okay. So those are the rights and obligations of spouses. I hope wala kayong question doon. Wala kayong question? Clear? Clear po? No question. Okay. Ito yung isang topic naman sa pag-aasawa na medyo gray area sa ibang hindi napapag-usapan ito. Okay? Gray area ito in the sense na ano ba talaga, may right to privacy ba ako? Hindi ba dapat makialam yung asawa ko sa aking mga ginagawa o sa aking password sa lahat ng aking accounts, no? Right to privacy daw ito. Pag tinanong mo ang Supreme Court, kasi botohan yan, depende sa mentalidad ng mga nakaupong justices, ang right to privacy daw ay karapatan ng bawat isa. Pero the Bible disagrees on that. Bakit nagdi-disagree ang Bible dyan? Because, sige, tingnan natin yung privacy na hinahanap mo. Hindi alam ng asawa mo ang password mo, ayaw mong ibigay, or gusto mong ilihim, etc. May isang senaryo na na ICU, yung isa. Na ICU. No, true story to. Dahil may privacy sila, hindi alam ng asawa yung account, passwords, etc.
siya maraming savings. Oh, so hindi alam ng asawa yung kanyang savings, yung access sa bank, naka-ICU, yung nakakaalam. Hindi humihinga. Oh, sige nga, tingnan natin yung privacy ninyo kung effective pagdating sa ganyang emergency. Kasi nga it violates the principle of one body. Ayun ang sabi sa Bible ni Jesus Christ. And they will become one flesh. So, one flesh means pag pinagdikit kayong dalawa, everything na nangyayari sa kabila at nangyayari sa kabila din ay alam ng isang yan. Alam ng isang katawan na yan. Dapat. Because that's what God intended it to be. That's what God intended the marriage to be. Naintindihan po? Tindihan po? Yes po. Mm. Kaya wag niyo nang gayahin ang ibang mag-asawa na nagpa-practice ng privacy. Dahil yung privacy na yan ay against sa Bible, against sa principle ng marriage. Okay? So, punta na natin yung 5 bagay para sa conclusion. No, we have remaining 30 minutes para sa conclusion ng ating session. Ibibigay ko na po ang 5 things na sorry, bigla ko napindot yung mute. So ito yung 5 things na gagawin ng bawat isa sa isa't isa. Ito ay naka-align sa scientific explanation ng ating katawan, pangangailangan ng katawan ng ating asawa. Okay? So, can we go to that page? Paki-google nyo nga po yung 5 things your husband needs daily. Ang website ay patios.com. 5 things your husband needs daily. Nakuha mo na, Okay. Cheska? Yes po. Okay. Isa-isayin natin yan. Ano yung nakita mo, number 1? The need to feel respected. Pakibasa at paki-explain. A man's need for respect is every bit as strong as his need for sex. Even in those moments when he doesn't deserve your respect, still give it, and you'll be affirming him and bringing out the best in him. Ironically, your husband usually needs your respect the most in those moments when he deserves it the least. For more on this, check Okay out the na. 7 ways. Paki-explain mo nga, Cheska, yung nabasa mo. I guess what I understand from this is that even in both the moments you guys disagree, Mhm. and both sides, and even when you don't feel heard at that Mhm. moment or respected at that moment as the wife, you should still show your husband respect, even if you Yeah. quote unquote don't feel like he quote unquote deserves it. Yeah. Okay. Very good. Thank you for that. Ang respeto daw ay number 1 need ng husband mo or magiging husband mo kahit daw ikaw ay naiinis o galit ka. Ang respeto ay hindi pagsigaw, paglaban o pang-iinsulto sa husband. Ang respeto ay hindi pag-ignore or hindi pagbibigay ng concern sa husband. At marami pang iba. Okay? So, hindi rin yan paglaban sa husband. Hindi kalaban ang other body part mo. Okay? Kapag inatake mo yung asawa mo o husband mo, yan ay pag-atake rin sa sarili mong katawan. Okay? Tindihan po. Kaya mas lalong nagmamalfunction ang relationship. Kasi inaatake mo sarili mong katawan.
Naintindihan po? Cheska? Yes, but Second. Pangalawa. the need for reflection. Mm. Most men have hardwired need for daily silent reflection. They need to unplug and decompress. This isn't an excuse to lounge on a recliner all night, drinking beer and watching Sports Center. But do your best to give your husband some time daily to have a few moments of uninterrupted time to reflect and decompress. Um, how I see this is just give space. You Mm-mm. don't need them to always be next to you, or always responding to you, or to always Mm. be there next to you. Everyone, even your husband, needs space. Oo, ibig sabihin, give him time to be him or to be siya. Bigyan ng time na maging siya. For a few moments lang naman yan. Hindi naman sinabi for a few days. 'Di ba? 'Di ba no, Mm, Cheska? yes, but Gusto kong ipa-edit yan eh. Gusto ko ilagay for a few days. Luis? Luis, di ko nakikita reaction mo eh. Ang tawag dyan, me time, Cheska. uh, Oo. Pero hindi ibig sabihin na nakatambay lang, nanonood ng TV, etc. Although, that's part of me time, no? Pagsusulo ng husband. Ang tawag nga dyan ng ilang eksperto, yung caveman. Caveman, ayaw pa istorbo, ayaw kumausap sa kahit kanino. Kasi nga nagre-reflect. Kasi nga, ang lalaki was made to be logical, no? We express our thoughts through logic, while ang babae, you express your thoughts by emotions. Okay? So, that's the need of your husband also on a daily basis. Okay? mhm. Now, pangatlo. The need for sex. The husband doesn't always have a stronger drive than the wife, but most men list sexual fulfillment and frequency as their number one or number two need in marriage. Daily intercourse may not be possible or practical, but make frequency a priority. What I Mm, understand from mm, this is, uh, I guess talk about when the demands of sex on both sides, and then try to find the middle ground. mm, okay? Pero mas kailangan daw ng lalaki yan kasi every 2 to 3 days, pag medyo bata-bata pa, nagpo-produce ng sperm ang lalaki on a daily basis. So pag umaapaw, kailangan i-release. At sa asawa yan i-release, hindi sa labas ng bahay. Di ba no, Luis? Hoy Opo. Luis, para sa iyo to, sumagot ka. Okay. Ang magiging hindrance lang naman diyan pag may period. So memorize mo kailan yung period para hindi ka mag-expect, para di uminit ulo mo, ha? Luis? Opo. O, magbasa ng books kapag ka hindi pwede. Okay? Next, Cheska. Need to feel productive. Mm. Men can gain deep levels of satisfaction, energy, and self-respect from what they produce daily through their career and or service. Men want to know their work is making a positive difference. Affirm your husband's work inside and outside the home and look for ways to encourage and support his endeavors. Sabi. Um, what I understand from this is you should also be there to affirm what your Mm. husband is doing, because outside of um I guess a relationship, so like for their jobs, they should be able to feel that though I'm trying to look for a different word other than productive, but yeah, that's a word, Mm. productive, that they feel that you understand, you, Mm. you understand and you share is in how their career is moving forward. It's really Oh, just that, just be there to support in what he wants to do. yeah. Yeah, actually, men are competitive. Alam mo 'yon? Natural 'yun sa lalaki. Yung bang gusto nila improve Yeah. lagi. I can do this, I can do that, I can do more than that, and many other things.
Kasi naka-embed na yun sa personality namin mga lalaki. Para bang nanliliit kami, nafe-feel namin yun, even hindi namin sinasadya, no? Teka muna, bakit siya ganun? Nagagawa niya, ba't ako hindi? No? And it becomes very crucial kapag pamilyado, no? Kasi pwede siyang liitin ng asawa, pero the last bad thing that you can do to your husband is to belittle him o sabihin mong, ikaw di mo kaya, ba't yung ibang husband kaya? Diba? Pag sinabi mo yun, lumabas sa bibig mo yun, then that is full of disrespect sa husband. Kaya the last thing that he expects from you kapag siya ay down or depressed is yung support. Instead na sisihin mo siya, instead na atakihin mo siya, instead na sabihin mong, ikaw naman, ito ako na sinasabi sa'yo, kaniniwala sa akin. Instead na ganunin mo yung husband mo, convert mo na lang into something supportive. So that's how to really support your husband. Okay? Kaya kita pinakasalan kasi naniniwala ako Mm. sa'yo. Alam ko kaya mo yun. Just do it again. Okay? Chess? Mhm. Okay. Last, number 5. Yes. The need to feel strong. Every little boy wants to grow up and be a superhero, and grown men still hold those same desires to be strong and heroic, regardless of how much or little we can bench press or the size of our love handles. We want to feel like powerful protectors of our families. A wife's words and actions have the power to make a husband feel like a hero. So build him up and help him become the best version of himself. Um, Yun. Chess ka. yeah. Di ba? Now you understand. Mm-hmm. Kaya hindi talaga welcome sa bahay ang mga negative attack to each other. Okay? Yes, po. The least thing, the pinaka-least thing na pwede mo magawa talaga is to really still say positive words to your husband. To uplift him and alam mo yung concept ng Superman, every time nangihina si Superman, laging pag lumitaw na yung babae, lumalakas na siya uli. Di ba no, Luis? Apo. Di ba? A wife's words and actions have the power to make him feel great again. Okay, Tess? Yes, po. Ayos ba? Sige, isa-isahin nga natin uli. Review. Number 1, need ng asawa Uh, araw-araw ay to be respected. respected. Second, Reflection. reflection. Pangatlo, Sex. sex. Pangapat, Feel productive. feel productive and Feel strong. feel strong. So, pag nakalimutan ni Cheska yan, Luis, i-remind mo lang ha. Google nyo lang yan ha. Luis? Apo. Okay, very good. Thank you, Cheska, for your participation. Luis, sa part mo naman, daily needs of your wife. Paki-google mo nga. Ang author ay allprodad.com. All, ito po. Ito po yung top daily needs po, no? Yung Yes, yes. apat po. Allprodad. 5 yan. 5 po. 5 daily needs. Hmm. Number 1, Sleep. sleep. Pakibasa, Luis. The average person needs 7 to 8 hours of sleep night function at peak performance. Women are naturally drawn towards needing more sleep than men. Many days my wife will go to sleep before me and always wake up after me the next morning. Guess what? It's okay. Our wives need that extra rest and we should be pleased for them to get it done possible. Paki-explain, Luis. I'm guessing po from how I understood this is kasi mas mas daming gagawin yung wife Mm, sa household mm, and katawan nila, they have to do a lot more those maintenances. mm. Mas sila compared to men. Yeah. Mas malakas ang resistensya ng lalaki, ano? Mas mahaba. Sila hindi. They have to recharge kung napapagod. Di ba no, Luis? Lalo na pagka nanganak na yan. Mas maraming recharging kailangan yan. Oh, Mas maraming
mas maraming oras ka ngayon para bumanat ng buto, magtrabaho. 'Di ba? Kasi mas marami siyang tulog eh. Ikaw naman mas maraming trabaho. Naintindihan? Luis, Hello? yan. Nawawala ba ako? Medyo type, pero baka wifi ko lang po. Okay. Pangalawa, A word of affirmation. While as men we enjoy our wives reframing us and our roles, we need to make sure that we are constantly feeding affirmation into her heart and life as well. She thrives upon being affirmed by you. This could be by way of daily compliments, praise in front of the kids, or handwritten notes of love and affirmation. Your wife needs to be told that she is loved, that she is beautiful, and that she is valued. explain. So I'm guessing parang they are more emotional people, Hmm. so that there's affirmation over other things to make them feel special. Hmm. Araw-araw kailangan nila yan. Naririnig yung I love you. Araw-araw kailangan nila yung hugs, yung kisses, no? Apo. Kaya di ka pwedeng maging ano eh, Luis. Di ka pwedeng magsolo lagi. Okay? Di ka pwedeng pakabisi sa work, sa libro, sa TV or what. Apo. They need to know kung mahal mo sila araw-araw. Di ba, no? Pinakasalan na nga eh. Gusto pa. Joke. O, anong sunod, Luis? Quality time more than anything else. Your wife wants more of you, and especially more of your time. Specifically, Yeah, more of your time. she wants you to talk to her, to spend time with her, and connect with her on an emotional and spiritual level as her husband. Only way that this can happen is through intentional spending and sharing of regular moments of time, prayer, and dreams together. Ano daw, Luis? Same time po siya na it's emotional nga. So, spending time for them is important kasi it's to connect to their emotions. Mm. Yun po. That means you need to have quality time with Jessica. Uninterrupted. Ano ba yan? Alam niyo sa pag-aaral, 15 hours daw kailangan na quality time ng mag-asawa sa isang linggo. 15 hours. So, i-divide niya sa 7. You get how much? Apa? 15 hours a week. Yung required ayon sa pag-aaral of undivided attention ng Apa. spouses. 15 hours. So, how much do you get? How many hours in a day? To myself po, or yung ano? Sa inyong dalawa, quality time. 15 hours po. 15 hours a week. So, how much yan sa araw? Ilang oras? Nasa 2 hours a day po. 2 hours may get, di ba? Cheska? Tama? 2.5 more or less? Yes. It can be watching a movie, 2 hours ang movie, di ba? Or it can be just talking about the Bible chapter or talking about the day, ano nga nangyari, etc. etc. Wala namang actually hindi kayo maubusan ng pag-uusapan. Dahil iba-iba naman nangyayari araw-araw. Di ba na, Cheska? Yes, but Kaya para matupad daw yan, intentional, ilagay sa planner. Kapag ginugulo ng ibang schedule, teka muna, naka-schedule kami ng wife ko, may dinner kami. Ha? Ginugulo ng boss. O, teka muna, overtime ka. Boss, naka-promise na ako sa wife ko. Okay? Apa. Unless maintindihan ng wife, tapos very emergency yung tinawag ng boss, di manimbang ka ngayon. Paalam po sa wife mo. Para maintindihan niya. Okay, next, Luis. Deeper communication. As men, we're satisfied with coming home, giving our wives a kiss, and hearing the words, "How was your day?" Good, and we're good to go. But more than your wife needs your lips, at the end of the day, she needs your ears. She has
plenty of things to say if you'll ask her questions and make yourself available to just listen. She also wants to know more details, not less, about you and your day as well. A good husband must learn to be both a good communicator and a good listener. So ano po, it's just being able to be there and be present Mm. with, you know. It gives emphasis to the previous item that you read, di ba? Opo. Be a good communicator. Sa'yo magsisimula ang usapan and detalyado. Okay? Luis? Opo. Okay, next. Last one po, no intimate physical affection, non-intimate physical affection. Mm. Wife needs you to hug her, to give her a kiss, and to tell her that you love her. She needs non-sexual expression of your physical affection. This might include brushing up against her as you walk by in the kitchen, wrapping your arms around her on the couch, or simply holding her hand while walking together through the store. All these things non-verbally communicate your love. They communicate her that she's yours and you're thankful for it. Explain. Ano lang po, so parang other than sex, you just have to be able to give her physical attention as well. Pagiging malambing. Kaya kahit di ka malambing dati, kailangan mo siyang gawin sa marriage. Sabi sa inyo, hindi mag-a-adjust yung marriage sa inyo eh. Kailangan nyo mag-adjust sa marriage. Okay po? Kung hindi ka dati malambing, kailangan mo maging malambing. Laging may hugs and kisses. Yan ang gusto ng mga babae. Di ba no, Cheska? Yes po. You see, Luis? Hindi pwede makalimutan yan araw-araw because those are the 5 daily needs of your wife. Pakibasa nga, review natin uli. Ano yung 5 na yun, Luis? Sleep, word of affirmation, quality time, detailed communication, and non-intimate physical affection. Okay, so madali lang pag nakalimutan, Cheska, i-browse lang yan. Pakita kay Luis. Ha? Tindihan? Yes po. Okay, very good. So now we come to the conclusion of our session. Any questions so far? Wala po. Okay, very good. Now we go to short parenting principle before we conclude. Sabi ng Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs verse 2, verse 22. Ano ibig sabihin ng train? Ang train ay nauso na kahit nung unang panahon pa because this speed up transportation of goods and materials even in the old times. Okay? Ang train na salita dito ay referring to that actual train na siyang nasa unahan na nandun yung engine at yung mga nakadugtong doon ay tinatawag na lang na cars. Okay? Train lang ang tawag doon sa unahan. Now, yung train na yan represents you as husband and wife. Represents you as the pair. Ang mga anak ninyo nandoon lang sa likod, nakakabit sa inyo. Whatever you do, whatever you say, wherever you go, sila ay natututo mula sa inyong dalawa. Kapag wala kayong tinuro, wala rin silang matututunan. At para maging effective kayong teacher ng inyong mga anak, kailangan lagyan din ng laman ang ating utak tungkol sa parenting, tungkol sa mga bagay-bagay sa mundo para sila ay makaiwas din sa disgrasya o sa anumang pananakit sa kapwa or pag-violate ng rights ng iba. Okay? So, lagyan ng laman ang ating ulo tungkol sa mga bagay na yan para tayo may maituro sa kanila at magawa natin yung tama at masundan nila bilang guide. Magkaroon kayo ng authority sa kanila. Kung ano yung tinuturo ninyo, dapat ginagawa din ninyo. Para makita na lang kayo ay teaching by example. Kayo lamang ang role models nila, hindi ang kapitbahay, hindi ang parents ng classmate, hindi kung sino-sino man. Kayo ang role models nila. Kaya nga pagtandaan nila yan, dala-dala nila yung mga mabubuting bagay na ituro nyo sa kanila. Dala-dala nila yan hanggang sa kanilang paglaki. At yan ay proven and tested na. They will never depart from it. Okay? Kaya
At this point, gusto kong tanungin si Luis. Luis, ano yung pinaka-importanting natutunan mo sa parents mo na naalala mo? Ano po? In terms of marriage po ba? Or ano, Kahit general? anong area, kahit anong area. Ano lang po, na always respect people no matter who they are. Okay? Yun po. I guess yung Always respect. Okay. Kasama yung pananalita ng tama. Siguro. 'Di ba? oh, Magpo at opo sa matatanda. Apo. Gusto kong dagdagan yan. Alamin mo ang Bill of Rights para wala kang ma-violate na rights ng ibang tao. Ganon Apo. din sa'yo, Cheska, ha? Pag-aralan ng Bill of Rights para makaiwas din kayo sa problema. Yes po. Okay? Now, si Jean-Jacques Rousseau, isang French philosopher na lumabas noong French Revolution. Sabi niya, the romantic view of children as gentle savages with an innate purity who, if not tampered with, would grow up naturally into good and moral adults. Ang sinasabi niya rito, ang baby, pag lumabas yan ay pure, parang gentle savages, na wag lang madumihan, wag lang makanood ng mga violence, wag lang makarinig ng hindi magandang salita sa loob ng tahanan, sila ay kusang lalaki into good and moral adults because ganyan kalinis ang pagkagawa ng Diyos sa bawat human being. Kung hindi lang daw matampered ng isang violent na environment o mga hindi magandang napapanood, lalaki silang naturally into good and moral adults. Okay? Pero just the same, dahil sa dami ng pwedeng makita, matutunan, mapanood ng ating mga anak sa social media at sa TV at sa labas ng bahay, it's dangerous for them. This world has now become a very dangerous place for our children. So kung magkukulang tayo sa pagtuturo sa kanila, itong mundo, yung dangerous world, ang magtuturo sa kanila ng mga bagay na hindi mo magugustuhan. And we don't let that happen. Naintindihan po? Yes po. Jessica? Luis? Now, kagaya ng binanggit ko kanina, supply ang isa't isa ng mga needs na ito ayon kay Abraham Maslow. Reviewin niyo yan, puntahan niyo po, balikan niyo po, nandiyan ang specific needs ng bawat isa kahit na kayo ay nag-asawa na. Paglabas ng baby, diyan pa rin ang kailangan natatanggap nila consistently, araw-araw. For that child to become functional. Because yun ang ating role, maglabas ng functional children into the society. Pag dysfunctional yung nilabas natin, maapektuhan ng ibang tao, magiging problematic lalo ang ating mundo na problematic na nga, tapos naglabas pa tayo ng dysfunctional children. Okay po, naintindihan? Jessica and Luis? Yes po. Any feedback, questions, violent reactions? Please say it now before we conclude. Unahin natin si Cheska. Ano masasabi mo sa ating lesson today? Very informative po. Parang hindi ko alam yung mga na may ano pala. Mm, Ano, may, tawag doon may ganun pala. yung code sa sorry na may Oh, listahan pala ng job description namin. yeah. Di ba? Parang waga pa na. Kaya nga maraming nagdi-dysfunctional na marriages because of not knowing their job description. Nauuwi sila sa experimentation. Ha? Di ba? So, do you appreciate all this session na ginawa natin? Yes po. Yes, make this your guiding principle in your decisions, in making your decisions as husband and wife. How about you, Luis? Apo, informative po siya. Ano ang naging take away mo na mahalaga? Natutunan mo ngayon lang. Na takeaway ko po, I think same as Jessica po yung job description namin. Pero also Hmm. yung mga needs namin dalawa in Hmm. the couple. Okay. Put them into practice, ha?
This knowledge will never benefit you if you don't put them into practice. Okay po? Mawawala yan sa ating utak kapag hindi natin siya nilagay sa ating practice or application. Okay. So thank you. My sincere prayers for the success of your marriage. Baunin ninyo ang mga kaalaman, tamang kaalaman or katotohanan na pinag-usapan natin. Because the truth will set you free. Hanapin niyo ako dyan sa box. Nasaan ako dyan? Sa Hanap. box po. Ay, hindi niyo nakikita. Hindi ko na-share. People. Di ba yan? Ang dami ko lang pinagdadaldal. Hindi pala nakashare yung slides. Parang nung nasa train po ata, wala na po nakashare na slide. Ay, gano'n. Ano ba yan? Teka lang. Ayan, nakikita niyo na? Apa. Ayan. Hindi ko pala na-share. Ako lang pala nakakakita. Sorry. Okay. So, ayan. Maraming salamat sa inyong time, sa inyong feedback, sa inyong attention. O, asan ako dyan sa box? Ano po yung sa rally Nalit kanan? Ayan, parang nalito si Luis tuloy. Nalito ka, Luis? Si Cheska, malinaw mata siguro. Cheska, nasan ako dyan? Kilala mo ba yan? Ah, Kilala mo yan, Cheska? ikaw po. Kilala ko po. Ako po Ito yan. isa. Yung isa, kilala mo. Parang isang tao lang naman po yan eh. Isang tao. Yan ang pinaka-the best na nagustuhan yung sinabi mo. Thank you, Cheska. That's John Lloyd. Okay. So, let's have a group photo shoot. Sige po. Photoshoot tayo. Smile, smile. Teka Kita lang po. ha. Alisin ko lang. Stop share. Yan. Okay. Smile. Kaway, 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 kaway. Smile. 1, 2, 3. One more. Okay. Tama ba yung pinindot ko? Print screen. Isa pa. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Thank you and have a nice day. So, magagampanan nyo na Thank you yung pa. topic. Bye pa. So paano po yung namin? Mag-chat na lang po kami sa Facebook page ba? Yeah, sa Monday, pagpasok ng aming staff, so ita-type na yan, tapos i-scan sa inyo, i-email. Pwede nyo i-print in advance, baka i-honor na nila kahit hindi original. Apo. Tapos ano po, yung ano po na, so dadalhin lang po namin sa City Hall po, no? Tapos, Yes. tapos Check nyo lang. di namin i-diretso ba or sa PopDev pa? Diretso na sa, ano yan, sa civil registrar. Kasama nung sa inomar nyo, birth certificate, at yung application for marriage license form. Yung marriage license po, dun ano, kunin yung application. Civil registrar. Pilapan nyo, 4 na kopya. Thank you po. Okay, have a Oh my great God, thank you Sunday. po so much. Happy Sunday po. Bye po. Bye.